Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sinabi ni Lee Zumei, kung hindi ibabalik ni President Lu ang pera sa amin, hindi kami aalis. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Maging ang mga empleyado at mga bata ay kamakaway ng kanilang kamao at sumisigaw. Kayo, galit na galit ang kapitan ng mga gwardya. Anong kalokohan ang sinasabi nyo? Kailan ba ninakaw ng aming pundasyon ang inyong donasyon? Tumigil na kayo at lumayas na. Madiing sagot ni Lee Zumei, kung ayaw niyong aminin, ayos lang. May ebidensya kami sa aming mga kamay. Kagabi, naitala ng mga CCTV ng aming ampunan ang inyong ginawa. Kailangan niyong isauli ang pera. Tama yan. Isauli ang pera. Bayaran nyo na. Sabay na sigaw ng mga empleyado. Kapitan Liu, anong gagawin natin ngayon? Aatakihin ba natin sila? Tanong ng isang gwardya. Nakunot ang noo ng kapitan at sinabing, huwag muna kayong gumalaw. Tatawag muna ako kay presidente para magtanong. Habang nagsasalita, lumayo siya at nagdial ng telepono. Gitling gitling gitling. Sa opisina ng presidente. Isang babaeng bata, nakasuot ng miiksi at may makapal na makeup, ang nakaupo sa kondongan ng isang matabang kalbong lalaki. Malandi nitong sabi, "Darling, ngayong nakuha mo na ang pera, dapat ipaghiganti mo ako mamaya." Ang babaeng iyon ay si Qiao Lijiao, dating internet celebrity na tinanggal sa Furryworks live streaming. Samantalang ang kalbong lalaki ay si Lu Mingwei, presidente ng Dream Chaser Charity Foundation. Siya rin ang #1 fan ni Qiao Lijiao. Kagabi, habang iniisip ni Qiao Lijiao ang nangyari, lalo siyang nenas. Kaya ibinulong niya kay Lu Mingwei ang tungkol sa donasyong natanggap ng Sunshine Welfare Institute. Dahil dito, pinadala ni Lu Mingwei ang mga tauhan niya upang hingin ang pera. Niyakap ni Lu Mingwei ang bewang ni Qiao Lijiao at ngumisi, "Jiao Jiao, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kahit sino pa ang manggulo sa'yo, pupulbyusan ko sila." Ngumiti si Qiao Lijiao, "Salamat, darling. Jiao Jiao, hindi na ako makapaghintay. Simulan na natin ito." Tumawa si Lu Mingwei at hahalikan na sana si Qiao Lijiao. Ngunit nagkunwari itong umiiwas, "Ay, huwag muna." Biglang tumunog ang telepono sa mesa. Sino na namang istorbo to? Galit na sigaw ni Lu Mingwei at sinagot ang tawag. "Sino to? Anong kailangan mo?" Sumagot ang boses ng kapitan ng gwardya, "Presidente, ayaw umalis nung matandang babae mula sa ampunan. Ipinipilit niyang isauli natin ang pera. Anong gagawin natin?" Madiin ang sagot ni Lu Mingwei, "Huwag niyo na siyang intindihin. Kapag nakita niyang walang mangyayari, aalis din yan. Pero Presidente, dumarami na ang mga nanunood. Ano po ang gagawin natin?" Sumigaw si Lu Mingwei, "Kailangan pa bang itanong yan? Paalisin niyo sila. Sige na, may mas importante akong ginagawa. Huwag niyo akong istorbohin kung walang matindi." "Opo, Presidente." Pagkababa ng tawag, nagmumura pa si Lu Mingwei, "Mga inutil. Ganyan lang, kailangan pang itanong sa akin." Nag-alala si Qiao Lijiao, "Darling, hindi pa rin umaalis ang matandang iyon." "Oo." Napasimangot si Lu Mingwei. "Hindi ko akalaing ganito siya kakapal ang mukha, pati pag-aalsa dala niya rito." "Darling, baka may mangyari. Huwag kang mag-alala. Wala yang mangyayari. Ilang beses ko nang nagawa to, at lagi ko silang napapatahimik." Ngisi ni Lu Mingwei, "Jiao Jiao, balik na tayo sa masarap na gawain." At agad niyang pinahiga si Qiao Lijiao sa mesa. Gitling gitling gitling. Samantala, dumating sina Yang Luo at Alinda sa isang pribadong ospital na tinatawag na Renji. Maraming sundalong nakabantay sa labas. Pagbaba nila ng sasakyan, pinasok sila ni Hiying Hao at agad silang nagtungo sa isang espesyal na kwarto. Doon, maraming sundalo ang nagbabantay at mga doktor na nag-uusap. Ang mga doktor na iyon ay mga sikat na espesyalista sa kanluraning medisina, mga may nailathalang papel at nakasulat ng mga aklat. Kasama roon si Smith at ang kanyang grupo. Sa kama, nakahiga ang isang payat at puting-puting matandang lalaki, si He Wanli, kasalukuyang commander ng Jiangnan War Zone.
President, nandito ka rin sa wakas. Agad lumapit sina Smith at ang kanyang grupo nang makita si Alinda. Nabigla rin si Smith nang makita si Yang Luo, Mr. Yang, nandito ka rin. Nagulat si Hiying Hao, Mr. Smith, kilala mo si Mr. Yang. Tumango si Smith, syempre. Siya ay isang bihasang Chinese doctor. Noong nagkasakit ng kakaibang karamdaman si Mr. Jin Yaman, ang hari ng Jade. Kami ang tinawag para gamutin siya, pero bigo kami. Mabuti na lang at naroon si Mr. Yang, kaya siya ang nakapagpagaling kay Mr. Jin. Tumango si Hiying Hao, pero medyo nadismaya. Para sa kanya, gusto ng kanyang ama ng operasyon, at alam niyang hindi iyon magagawa ng tradisyonal na Chinese medicine. Diretsyong tanong ni Alinda, Smith, ano na ang kalagayan ng pasyente? Sabi ni Smith, President, lumalala na ang kondisyon. Kung hindi siya maoperahan agad, baka hindi na siya umabot ng 10:00 ngayong gabi. Pero sa lagay niya ngayon, sobrang delikado ng operasyon. Halos imposible naming maisigawa ito. Matapos suriin, sabi ni Alinda, Mr. Napakahina na ng kalusugan ng inyong ama. Kailangan niya ng operasyon kaagad. Ngunit napakahirap ng operasyong ito, at napakaliit ng tsansa niyang mabuhay. Dagdag pa niya, pag-isipan niyo itong mabuti. Kung gagawin natin, dapat ngayon na. Bawat minutong lumilipas, lalong lumalala ang kondisyon ng inyong ama. Napaiyak ang pamilya, kung hindi siya ooperahan, mamamatay siya. Kung ooperahan naman, maaari ring mamatay. Anong gagawin natin? Baka mas mabuting huwag na siyang pahirapan. Kapag nabigo ang operasyon, lalo lang siyang magdurusa. Tahimik lamang sina Alinda, Smith, at ang iba pang doktor, naghihintay sa desisyon ni Hiying Hao. Tahimik din si Yang Luo. Habang sinusuri ni Alinda si He Wanli kanina, lihim din niyang tinignan ang kondisyon. Buo ang kanyang tiwala na kaya niyang iligtas ang matanda. Pero dahil hindi siya pinaniniwalaan ni Hiying Hao, hindi niya ipipilit ang sarili. Bukod pa rito, nais din niyang makita kung hanggang saan ang kakayahan ni Alinda, baka nga kaya nitong mailigtas ang matanda. Sa sandaling ito, mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Hiying Hao at nahulog siya sa isang mabigat na dilema. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Hiying Hao at pinigilan ang takot. Oo, kailangan nating gawin ang operasyong ito. Hanggat may kahit kaunting pag-asa, hindi tayo pwedeng sumuko. Pagkarinig sa sinabi ni Hiying Hao, napansin ni Yang Luo ang bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Mukhang talagang tuwid at matapang na tao si Hiying Hao. Humarap si Hiying Hao kina Alinda at iba pa at nagsabi, anuman ang kalabasan, kahit hindi ninyo mailigtas ang aking ama, hindi ko kayo sisisihin. Kaya pakiusap, gawin ninyo ang lahat para mailigtas ang aking ama. Sumagot si Smith, Ginoong He, huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Itinapon ni Alinda ang backpack niya sa gilid at nagsabi, sige na, tama na ang usapan. Maghanda na tayo agad. Opo. Sabay-sabay na sumagot sina Smith at ang iba pa. Gitling-gitling-gitling. Makalipas ang kalahating oras, itinulak ng nurse si He Wanli papasok sa operating room. Naghanda sina Alinda, Smith, at iba pa. Nagpalit sila ng sterile na damit at pumasok isa-isa sa silid operasyon. Dumating din sina Hiying Hao at mga kamag-anak sa labas ng operating room. Sumunod si Yang Luo. Ang operating theater ay gawa sa tempered glass kaya malinaw na nakikita ng mga nasa labas ang nangyayari sa loob. Nakahinga ng maluwag si Yang Luo. Kung may iligtas ni na Alinda si He Wanli, hindi na niya kailangang makialam. Kung hindi, saka na siya kikilos. Gitling-gitling-gitling. Nagsimula ang operasyon. Nagmamasid ng tensyon na sina Hiying Hao at iba pa, kitang-kita sa mukha ang matinding kaba. Nagdarasal silang lahat na maging maayos ang operasyon. Si Alinda ang naging lead surgeon, habang sina Smith at ang iba ay tumulong. Maayos at organisado ang operasyon. Nakita ni Yang Luo ang mahinahong galaw ni Alinda, kaya't bahagya siyang napahanga. Lumipas ang mga segundo, hanggang sa umabot na ng mahigit 1 oras. Maayos ang unang kalahati ng operasyon.
Dumating na ang pinakakritikal na bahagi, ang pagtanggal ng shrapnel mula sa baga ni Hwanli. Habang tinatanggal ang unang piraso, gitling-gitling-gitling, bigla, beep-beep-beep, nagsipagsabay-sabay ang alarma ng mga instrumento. President, sobrang pagdurugo ng baga ng pasyente at hindi pantay ang kanyang paghinga. Ulat ni Smith. Kalmadong nag-utos si Alinda. Agad na pigilan ang pagdurugo, dagdagan ang dugo, palawakin ang blood volume circuit, at mag-inject ng epinephrine. Nakontrol ang pagdurugo, naibalik ang blood volume, na-expand na ang circuit, nai-inject na ang epinephrine. Sa sunod-sunod na aksyon, matagumpay ding natanggal ni Alinda ang unang piraso ng shrapnel na kasing laki ng kuko. Tinanong niya, kumusta ang kondisyon ng pasyente ngayon? Normal ang paghinga. Normal ang tibok ng puso. Kontrolado ang pagdurugo. Huminga ng maluwag si Alinda. Magpatuloy tayo. Sa labas, tuwang-tuwa ang pamilya. Maging si Yang Luo ay tumango. Tunay ngang mahusay si Alinda bilang presidente ng Western Medical Association, matapang at kalmado kahit sa peligro. Gitling-gitling-gitling. 2 oras pa ang lumipas. Sinimulan ni Alinda ang pagtanggal sa ikalawang piraso ng shrapnel. Ngunit pagkalabas nito, beep beep beep, muling tumunog ang mga alarma. President, dumami na naman ang pagdurugo. Hindi na mapigilan. Napakalaki ng sugat sa baga, hindi na kayang tahiin. Agad na tahiin. Hindi na aabot. Dr. Alinda, humihina na ang tibok ng puso. Magdagdag ng adrenaline. Defibrillation. Walang epekto ang adrenaline. Patuloy na humihina ang tibok, 50, 30, 10, cardiac arrest. Beep. Tuluyang naging tuwid ang linya ng ECG. Nagsindi rin ang pulang ilaw sa labas ng operating room. Natigilan sina Alinda at mga doktor. Gitling-gitling-gitling. Sa labas, nagulat ang pamilya. Bakit hindi na gumagalaw ang operasyon? Hindi ba't nabigo ang operasyon? Imposible. Kumakabog ang dibdib ni Hiying Hao, namumula ang mata, halos mawalan ng lakas. Napabuntong hininga si Yang Luo. Mukhang nabigo na nga sila. Gitling-gitling-gitling. Sa loob, halos hindi matanggap ni Alinda. Anong hinihintay ninyo? Ipagpatuloy. Pinigilan siya ni Smith. President, wala ng palso ang pasyente. Patay na siya. Wala ng saysay ang pagpapatuloy. Hindi siya patay. Maaari ko pa siyang iligtas. Sigaw ni Alinda. Ngunit pinigilan siya ng mga doktor. Lumabas si Smith at hinarap ang pamilya. Mr. Smith, kumusta ang aking ama? Doktor, buhay pa ba si Lolo? Huminga ng malalim si Smith at nagsabi. Pasensya na, ginawan na namin ang lahat. Gitling-gitling-gitling. Hindi ito totoo. Hindi patay si Papa, hindi patay si Lolo. Nagsipaghiyawan at nagiyakan ang pamilya. Tahimik lamang si Hiying Hao, ngunit tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Isang matapang na lalaki na hindi umiiyak kahit sa dugo't digmaan, ngayon ay tuluyang gumuho. Gitling-gitling-gitling. Sa sandaling iyon, tumayo si Yang Luo at matatag na nagsabi. May pag-asa pa ang pasyente. Hayaan ninyo akong subukan. Lahat ay napalingon sa kanya. Umiling si Smith. Mr. Yang, kahit gaano kahusay ang isang doktor, patay na ang pasyente. Wala nang magagawa. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Hiying Hao ang braso ni Yang Luo. Mr. Yang, kaya mo ba talagang iligtas ang aking ama? Oo, maikling sagot ni Yang Luo. Pero kung magtatagal pa tayo, baka maging huli na para sa akin. Kung ganoon, huminga ng malalim si Hiying Hao. Mr. Yang, kung iligtas mo ang aking ama, magiging dakilang tagapagligtas ka ng aming pamilya. Anumang tulong ang kakailanganin mo, hindi ka namin tatanggihan. Tumanggo si Yang Luo at hindi na nagsayang ng oras. Diretso siyang pumasok sa operating room. Ginoong Yang, hindi ka ba magsusuot ng sterile na damit? Mabilis na humabol si Smith sa kanya. Hindi ko na kailangan yan. Simple lang na sagot ni Yang Luo. Sa tulong ng kanyang tunay na chi na nagpoprotekta sa katawan, wala siyang dapat ikabahala tungkol sa impeksyon, para sa sarili niya o sa pasyente. Pagkasara ng pinto ng operating room, muling tumingin sina Hiying Hao at ang iba pa roon.
Sa totoo lang, hindi pa rin makapaniwala si Hiying Hao na kaya ni Yang Luo magsagawa ng operasyon at mailigtas ang kanyang ama. Kailan ba siya nakarinig na kaya ng isang doktor sa tradisyonal na medisina ang magsagawa ng operasyon? Pero wala na siyang ibang magagawa. Kailangan niyang ipagkatiwala ang huling pag-asa kay Yang Luo. Sana, mangyari ang himala. Sa sandaling iyon, si Alinda na nakatayo sa tabi ng operating table, na tila tulala, ay agad nagising nang pumasok si Yang Luo. Ginoong Yang, bakit ka nandito? Tanong ni Alinda na puno ng pagtataka. Ngumiti si Yang Luo at sinagot, syempre, para magligtas ng buhay. Magligtas. Naluha si Alinda habang nanginginig ang boses, pero patay na ang pasyente. Hindi ko siya nailigtas. Bahagyang ngumiti si Yang Luo, kung sabihin kong hindi pa siya patay, ibig sabihin hindi pa siya patay. Mail iligtas ko pa siya. Ginoo, patay na talaga ang pasyente. Wala na siyang tibok ng puso. Sir, huwag ka nang manggulo. Wala nang magagawa. Maliban na lang kung isang immortal ang bumaba dito, walang makapagliligtas sa kanya. Isa pa, ang tradisyonal na medisina ay hindi naman gumagawa ng operasyon. Maging ang mga doktor mula sa grupo ni Smith at ilang doktor na Tsino ay nagsalita. Wala ni isa ang naniwala kay Yang Luo. Kalma siyang tumugon, patutunayan ko sa inyo na kaya ring magsagawa ng operasyon ang tradisyonal na medisina. At kaya kung iligtas ang pasyente. Pagkasabi nito, mabilis niyang inilabas ang kahon ng pilak na karayom, binuksan, at inilapag sa mesa sa gilid. Pagkatapos, pinakilos niya ang kanyang tunay na chi at iginalaw ang kanyang kanang kamay. Swish! Lumipad ang pilak na karayom mula sa kahon, gumuhit ng arko sa hangin, at tumusok sa isang acupuncture point sa katawan ni Hiwanli. Pagkasaksak ng karayom. Beep, beep, beep. Biglang may tunog na umalangaw sa tahimik na operating room. Sabay-sabay na napatingin sina Alinda, Smith, at lahat ng doktor sa makina. Sa susunod na segundo, napabulala si Smith, "Oh Diyos ko! Totoo ba to?" Bumalik ang tibok ng puso ng pasyente. Imposible. Kanina malinaw na huminto na ang tibok ng puso niya. Diyos ko, paano niya nagawa iyon? Hindi ka panipaniwala. Nagulat at napamangha ang lahat ng doktor. Lumiwanag ang malasifira na mga mata ni Alinda, nakatitig kay Yang Luo na parabang isang Diyos ang nasa harapan niya. Maging sina Hiying Hao na nasa labas ng operating room ay tulala rin. Kahit hindi sila eksperto sa operasyon, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pagbabago sa ECG. Kanina, tuwid na linya lang iyon. Ngayon, muli itong kumikilos. May pag-asa pa, may iligtas talaga si Ama, bulong ni Hiying Hao na nanginginig sa tuwa. Sa loob ng operating room. Pagkatapos ng unang karayom, muling iginalaw ni Yang Luo ang kanyang kamay. Swish! Lumipad ang ikalawang karayom at tumusok sa isa pang acupuncture point. Beep, beep, beep. Biglang tumunog muli ang isa pang makina. "Oh Diyos ko!" Bumalik ang paghinga ng pasyente. Sigaw ng isa sa mga doktor. Halos hindi makapaniwala si Alinda, Smith, at ang iba pa. Para bang nananaginip lang sila. Isang doktor na nakasalamin ang napabulalas, "Nanaginip ba ako?" Dalawang karayom lang at bumalik na ang tibok ng puso at paghinga ng pasyente. Hindi pa tumigil si Yang Luo. Sunod-sunod niyang inilabas ang 7 pang karayom. Swish! 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 Tumama ang lahat sa mga acupuncture points ni Hiwanli. Pagkatapos nito, beep, beep, beep. Muli na namang tumunog ang ikatlong makina. Huminto na ang pagdurugo. Tumigil na ang pagdurugo ng pasyente. Halos mapasigaw si Smith sa tuwa. Naibalik na ang lahat ng vital signs. Sigaw pa ng isa. Kamangha-mangha. Isang himala sa kasaysayan ng medisina. Lahat ng doktor ay napuno ng pagkabighani at hindi makapaniwala. Tiningnan ni Yang Luo ang mga doktor, "Ano pang hinihintay ninyo? Bilasan ninyo ang pagbibigay ng dugo sa pasyente." Agad nagutos si Alinda, magbigay ng 1,500 mililitro na dugo. Bantayan ang mga vital signs ng pasyente at makipag-coordinate kay Ginoong Yang. Handa. Sagot ng lahat at abala silang bumalik sa trabaho. Tinanong ni Alinda si Yang Luo, "Ano na ang susunod na gagawin?"
Siyempre, kailangan nating alisin ang mga shrapnel na naiwan sa katawan niya. Makipagtulungan ka lang sa akin. Tumango si Alinda, naiintindihan ko. Makalipas ang ilang sandali, matapos ang blood transfusion, kumilos muli si Yang Luo. Ginamit niya ang kanyang daliri, pinuno ng tunay na chi, at tila naging gintong scalpel iyon na dumaan sa baga ng pasyente. Sa pamamagitan ng makapangyarihang puwersa ng chi, nahigop niya palabas ang shrapnel at itinapon ito sa tray. Isa-isa niyang inalis ang mga shrapnel mula sa baga, sa bato, at sa huli, ang pinakamapanganib, mula mismo sa puso ng pasyente. Bagamat kontrolado ang pagdurugo dahil sa mga pilak na karayom, nanatiling seryoso at nakatutok si Yang Luo. Sa sandaling ito, para bang nakikipagtagisan siya ng buhay at kamatayan laban sa mismong hari ng impyerno. Nang makita ito, sumigaw si Yang Luo. Ituloy ang pagsasalin ng dugo. Nag-utos din si Alinda. Ituloy ang pagsasalin ng dugo, 500 mililitro. Hindi nag-atubili sina Smith at ang iba pa at agad nilang isinagawa ang utos. Makalipas ang ilang sandali, tapos na ang pagsasalin ng dugo. Paalala ni Smith. Tumango si Yang Luo at itinuro ang kanyang kanang palad sa puso ng pasyente. Agad niyang pinakilos ang kanyang tunay na chi at naglabas ng makapangyarihang puwersa ng pagsipsip. Swoosh! Sa wakas, ang piraso ng shrapnel na naiwan sa puso ay lumipad palabas. Matapos ang lahat ng ito, napabuntong hininga ng maluwag si Yang Luo at nagsabi. Ayos na! Ang shrapnel mula sa baga, bato, at puso ng pasyente ay nakuha na. Klang! Nang bumagsak sa tray ang huling piraso ng shrapnel at lumikha ng tunog, doon lang natauhan ang lahat ng doktor sa operating room. O Diyos ko, hindi na ito milagro kundi banal na intervention. Hindi ako makapaniwala, kayang gawin ng Chinese medicine ang operasyon. Hinding-hindi ko malilimutan ang operasyong ito. Ginoong Yang, ikaw ay isang doktor mula sa kalangitan, ang numero 1 banal na doktor sa buong mundo. Sunod-sunod ang mga papuri at paghanga. Lahat ng doktor ay tumingin kay Yang Luo na puno ng paggalang. Sinuri ni Yang Luo ang mga vital signs ng pasyente at nagsabi. Normal ang mga vital signs. Susunod, simulan na natin ang pagsasara ng sugat. Oo, sabay-sabay na tumugon sina Alinda, Smith, at ang iba pang doktor at sinimulan ang pag-suture. Habang sila'y nagtatatahi, ang 9 na pilak na karayom sa katawan ni Huanli ay patuloy na nanginginig, na naglilipat ng tunay na chi upang ayusin ang mga nasirang laman loob at meridian. Lumipas ang isa pang oras. Nang matapos ang suture, saka lamang inalis ni Yang Luo ang 9 na pilak na karayom. Mabilis na nag-utos si Alinda. Iulat ang kondisyon ng pasyente. Normal ang paghinga. Normal ang tibok ng puso. Normal ang baga. Normal ang mga bato. Lahat ay normal. At nang marinig iyon, tagumpay. Matagumpay ang operasyon. Umalangaw-ngaw ang sigawan ng tagumpay sa buong operating room. Salamat, Ginoong Yang, dahil pinakita mo sa amin ang milagro ng medisina. Salamat, Ginoong Yang, dahil pinakita mo ang hiwaga ng Chinese medicine. Lubos akong pinarangalan na makumplito ang imposibleng operasyong ito kasama ka. Sabay-sabay na yumuko ng malalim sina Alinda, Smith, at lahat ng doktor kay Yang Luo. Hindi masukat ang paghanga, paggalang, at pasasalamat nila kay Yang Luo. Gitling-gitling-gitling. Sa labas ng operating room, medyo natigilan sina Hing Hao at ang iba nang makita ang mga doktor na nagdiriwang. Ano ang nangyayari? Posible bang naging matagumpay ang operasyon? Kung totoo man, ligtas na si Ama. Nagdaldalan ang lahat, puno ng kaba at pag-asa sa kanilang mga mata. Si Hing Hao naman ay nakatitig ng mabuti sa pintuan ng operating room, bakas ang kasabikan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas sina Yang Luo, Alinda, at Smith. Kumusta ang operasyon? Buhay pa ba ang ama ko? Agad na nagtanong si Hing Hao at sinalubong sila. Ngumiti si Smith at nagsabi, Mga Ginoo, matagumpay ang operasyon. Nakuha na ang lahat ng shrapnel sa katawan ng pasyente, at wala na siyang panganib. O Diyos ko, totoo ba ito? Tagumpay ang operasyon. Buhay si Ama.
Napakagaling. Salamat, Doktor. Salamat. Napaluhan ng tuwa sina Hiying Hao at paulit-ulit na nagpasalamat. Ngunit itinuro ni Alinda si Yang Luo at sinabi, kung wala si Ginoong Yang, hindi ito magiging posible. Siya ang dapat ninyong pasalamatan. Sabay-sabay na yumuko ang pamilya ni Hiwanli kay Yang Luo. Maging si Hiying Hao ay biglang lumuhad at halos lumuha. Ginoong Yang, maraming salamat sa pagligtas sa aking ama. Dati, nagduda ako sa iyong kakayahan at inisip na hindi kayang gawin ng Chinese medicine ang operasyon. Napakatanga ko. Mula ngayon, ikaw ay benefactor ng aming pamilya. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pagyuko. Agad siyang yuyukusan ngunit mabilis siyang inangat ni Yang Luo at ngumiti. Ginoong He, hindi na kailangan ng ganoong paggalang. Noong nakaraan, isinakripisyo ng matandang He ang lahat para ipagtanggol ang bansa. Siya ang tunay na bayani ng bayan. Iginagalang ko ang kanyang karakter at gagawin ko ang lahat upang siya'y malunasan. Maraming salamat, maraming salamat. Mahigpit na hinawakan ni Hiying Hao ang braso ni Yang Luo, bakas ang walang hanggang pasasalamat. Gitling gitling gitling. Paglabas ni Hiwanli, ilang sandali pa, inilabas na ng mga doktor si Hiwanli na nakarite sa kama. Nakadilat na siya. Ama, lolo. Agad siyang pinalibutan ng pamilya. Ama, gising ka na. Lumapit din si Hiying Hao, halos lumuha. Tumingin si Hiwanli sa kanila at napabuntong hininga. Akala ko hindi ko na malalampasan ito. Itinuro siya ni Hiying Hao kay Yang Luo at nagsabi ng nangingilid ang luha. Ama, si Ginoong Yang ang nagligtas sa iyo. Siya ang kumuha ng shrapnel na ilang taon nang nasa katawan mo. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ka na nakaligtas. Oh, lumingon si Hiwanli kay Yang Luo. Binata, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Oo, tumango si Yang Luo. Pero hindi lang ako ang nagligtas sa iyo. Kasama ko silang lahat. Kung wala ang tulong nila, hindi ko rin matatapos ang operasyon. Sa narinig, mas lalo pang humanga at nagbigay galang ang mga doktor kay Yang Luo. Kahit siya lang ang halos gumawa ng lahat, hindi niya kinuha ang lahat ng kredito. Magaling. Tunay kang batang bayani. Puno ng paghanga at pasasalamat ang tingin ni Hiwanli sa kanya. Ngunit ngumiti si Yang Luo. Matandang He, ikaw ang tunay na bayani. Hahaha, anong bayani pa? Matagal na iyon. Tumawa si Hiwanli at nagtanong. Binata, ano ang pangalan mo? Yang Luo po. Tumango ang matanda. Little Luo, mula ngayon, kung kailangan mo ng aming pamilya, makipag-ugnayan ka lamang. Pagkatapos, iniutos niya kay Hiying Hao. Ying Hao, dapat mong pasalamatan si Little Luo. Opo, ama. Inabot ni Hiying Hao ang isang bank card at business card kay Yang Luo. Asterisk, Ginoong Yang, may 50 milyon yuan sa card na ito. Tanggapin mo bilang pasasalamat ng aming pamilya. Ito naman ay aking personal na numero. Tawagan mo ako anumang oras kung kailangan. Sige. Tumango si Yang Luo at tinanggap ito. Pagkatapos, dinala na si Hiwanli sa kanyang silid. Sabi ni Hiying Hao, Ginoong Yang, Pangulong Alinda, Pangalawang Pangulong Smith, tanghali na. Nais ko kayong anyayahan sa pananghalian. Sana ay tanggapin ninyo. Tumango sina Yang Luo, Alinda, at Smith. Kasama nilang iniwan ang ospital at nagtungo sa kalapit na restoran upang kumain. Tanghali, nasa langit ang matinding araw, tila sinusunog ang lupa. Sa harap ng gusali ng Dream Chaser Charity Foundation, si Li Zumei, ang mga tauhan ng ampunan, at ang mga bata ay nakatayo pa rin sa harap ng gusali, naghihintay ng kasagutan tungkol sa nangyari sa kanila. Dahil sa sobrang init, pawis na pawis si Li Zumei at ang iba pa. Kahit ganoon kainit ang panahon, hindi bumaba ang bilang ng mga nakikiusyoso, lalo pang ang dumami. Gitling gitling gitling. Lola, masyadong mainit. Dapat dalhin mo na ang mga bata para hindi kayo ma-heatstroke. Tama, malakas at mayaman ang pundasyong ito. Hindi mo sila kayang kalabanan mag-isa. Mas mabuti pang maghanap ka ng ibang paraan. Ang mga walang pusong iyan mula sa foundation ay walang pakialam sa buhay ninyo. Pinipilit siyang kumbensihin ng mga tao, na aawa sa kanyang kalagayan. May ilang nag-abot ng mineral water at pagkain kay Li Zumei at sa mga bata.
Nagpasalamat siya, salamat sa inyo. Alam kong mabuti ang hangarin ninyo, pero kung hindi magbibigay ng paliwanag ang foundation ngayong araw, hindi ako aalis. Tama, dapat ibalik nila ang pera, kung hindi, hindi kami aalis. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga walang pusong iyan. Kapag nagpatuloy sila, lalo lang nilang aapihin ang mga ampunan. Galit na tugon ng mga empleyado. Gitling gitling gitling. May nagmungkahi. Hindi maganda na palagi lang tayong nakatayo rito. Ganito na lang, sasamahan ka namin na hanapin ang presidente ng foundation. Sigurado akong siya ang kumamkam ng pera. Oo, tama iyan. Sabay-sabay tayong pumasok. Lola, handa kaming tumulong sa inyo. Hindi pwedeng maging arrogant ang masasamang tao. Nagtayuan ang maraming tao at nagsisigawan. Salamat, salamat sa inyong lahat. Lubos na naantig si Lee Zumei. Pinahid niya ang kanyang luha at nagsabi, sige, pumasok tayo at hanapin ang presidente ng foundation. Agad niyang pinangunahan ang mga empleyado at mga bata papasok ng gusali. Kalahati ng mga usisero ay hindi sumama dahil takot sa gulo, pero ang kalahati ay tumulong. Nagulat ang mga gwardyang nakabantay sa pinto. Anong balak nilang gawin? Pigilan sila. Dal iyan. Tawagan ang kapitan at magpadala ng tao dito. Sigaw ng ilang gwardya. Isa sa kanila ay tumawag, habang ang iba ay hamarang sa mga tao. Gitling gitling gitling. Papasukin niyo kami. Ilabas ang presidente niyo. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Sigaw ni Lee Zumei at ng iba. Nagkagulo sa pasukan ng gusali. Gitling gitling gitling. Samantala, sa opisina ng presidente. Matapos ang mainit na laban, naninigarilyo si Lu Minghui, nakangiti at tila panalo. Nakasandal si Qiao Lijiao sa kanyang dibdib, mapulang-mapula ang mukha. Darling, ang sama mo talaga, malambing niyang sabi. Natawa si Lu Minghui habang niyakap ang bewang niya. Talaga namang mga babae, mas gusto nila ang mga bad boy. Talk, talk, talk. May kumatok ng mariin. Nagulat silang dalawa. Agad tumayo si Qiao Lijiao mula sa kandanggan ni Lu Minghui at nagbihis. Sino yan? Galit na sigaw ni Lu Minghui. President, ako po ito. May mahalagang balita. Sagot ng babae mula sa labas. Mamaya na. Sagot niya habang nagbibihis. Nang matapos, pinayagan niyang pumasok ang sekretarya. President, may malaking problema. Hingal ng babae. Ano bang nangyari? Tanong ni Lu Minghui habang tinatapik ang abo ng sigarilyo. May gulo sa ibaba. Pilit na pumapasok ang mga tao mula sa Sunshine Welfare Institute. Gitling gitling gitling. Ang tatapang. Nagkakagulo pa sila. Natawa ng malamig si Lu Minghui. Halika, tingnan natin kung anong kayang gawin ng mga yan. Kasama si Qiao Lijiao at ang sekretarya, bumaba siya sa unang palapag. Pagdating nila, nakita nilang magulo ang pasukan. Pilit na pumapasok si Lee Zumei, habang pinipigilan naman ng mga gwardya. Nagkakagulo, sigawan at iyakan. Gitling gitling gitling. President, buti at nandito na kayo. Agad lumapit ang mga tauhan ng foundation. President, sabi ni Supervisor Pang Daeong, anong gagawin natin? Determinado ang matandang ito na lumaban sa atin. Kapag nagpatuloy ang gulo, lalaki ang epekto nito sa atin. Gulo. Anong gulo? Tumawa ng mapanghamon si Lu Minghui. Sa palagay ba ninyo, kaya tayong kalabanan ng matandang iyan? Nakakatawa. At sumigaw siya, tumigil kayong lahat. Biglang natahimik ang paligid. Nakatingin ang lahat kay Lu Minghui. Gitling gitling gitling. Napansin ni Lee Zumei si Qiao Lijiao sa tabi niya. Nanlaki ang kanyang mata. Kaya pala, ikaw ang nagbunyag tungkol sa donasyon. Nakaakbay si Qiao Lijiao, taas noo. Oo, ako nga. At ano ngayon? Bakit mo ginawa ito? Puno ng hinanakit na tanong ni Lee Zumei. Kung hindi mo ako pinahirapan noon, hindi mo rin mararanasan ito ngayon. Matanda, magpasalamat ka at umalis ka na. Hindi mo na mababawi ang perang iyon. Sagot ni Qiao Lijiao nang may galit. Hindi ka ba natatakot sa karma? Senggal ni Lee Zumei. Karma. Tingnan mo nga ako, mukha ba akong makakaranas ng karma? Nakangising sagot ni Qiao Lijiao. Walang hiya ka, nanginginig si Lee Zumei sa galit. Gitling gitling gitling. Enough.
Malamig na sigaw ni Lu Minghui. At ikaw, Din Li, krimen na ang pagtanggap ninyo ng donasyon ng palihim. At ngayon, nagdadala ka pa ng tao para manggulo. Mas malaking kasalanan iyan. Dahil alam kong mahirap magpatakbo ng ampunan, bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na at huwag mo akong kulitin. Gitling gitling gitling. Kalokohan. Hindi kami nagnakaw o nangikil. Paanong naging krimen iyon? Tama. Ikaw ang nagnanakaw sa amin. Galit na tugon ng mga empleyado. Gitling gitling gitling. Ang kapal ninyo. Ninakawan nyo na nga ang iba, kayo pa itong naninisi. Kawawa naman si Lola. Ibalik na ninyo ang pera. Nagsalita ang mga usisero, lahat pabor kay Li Zumei. Kitang-kita ng lahat na si Lu Minghui ang tunay na kriminal. Gitling gitling gitling. Nanlaki ang mata ni Lu Minghui at malamig na tumingin kay Li Zumei. Matanda, aalis ka ba o hindi? Matapang na sumagot si Li Zumei, kung hindi ninyo ibabalik ang pera, hinding-hindi kami aalis. Magaling. Napakagaling. Nagngangalit si Lu Minghui. Hinailan niya pababa ang kwelyo at sumigaw sa mga gwardya. Palayasin sila. At kung hindi sila aalis, bugbugin ninyo. Ako ang mananagot. Handa na po, President. Humarap ang mga gwardya, may hawak na batuta. At dahil ayaw umalis ni Li Zumei, bigla silang sinugod ng mga gwardya. Binugbog sila, kaya't nagsisigawan sa sakit ang mga tao. Please subscribe Tinagalog Novela Libre lang yan kaibigan, maraming salamat po. Nanakit sila. Sinasaktan nila ang mga tao. Wala na bang batas dito? Mga hayop. Puro kayo hayop. Si Li Zumei at ang mga empleyado ay humahagulgol, ngunit wala silang magawa. Marami ang bagbog at pasa, at ang ilan ay dumudugo pa. Nang makita ito, agad nang umiti si Xiao Lijiao na parang isang bulaklak na nagbukas. Para bang nailabas niya ang lahat ng kanyang galit. Dahil sa marahas na paraan ng grupo ng mga gwardya, hindi na nakayanan ni Li Zumei at ang iba pa, at sila ay napa-atres ng malayo. Si Lu Minghui ay napangisi at nagsabi, mukhang hindi na mangangahas ang matandang iyon na manggulo. Sige, magsiuwi na kayo. Di nagtagal, nagsialisan ang mga empleyado ng foundation. Ngunit nanatili pa rin ang mga gwardya sa may pintuan, hawak ang kanilang mga batuta. Gitling gitling gitling. Samantala, sa di kalayuan mula sa gusali. Isang lalaking empleyado ang hawak ang kanyang ulo at malungkot na nagsabi, Direktor, kalimutan na natin. Hindi natin sila kayang labanan. Isang babaeng empleyado ang mariing tumutol, hindi natin ito pwedeng palampasin. Hindi pwedeng maaga ng mga iyon ang pera ng aming Welfare Institute. Nagtanong ang lalaking empleyado, pero ano ang gagawin natin? Paano natin mababawi ang pera kung tayo lang? Sandaling nag-isip ang babaeng empleyado at tumingin kay Li Zumei, Direktor, ang magagawa na lang natin ay humingi ng tulong kay Miss Chin at kay Ginoong Yang. Hindi ordinaryong tao sina Miss Chin at Ginoong Yang. Tiyak na matutulungan nila tayong mabawi ang pera. Nalulungkot na sagot ni Li Zumei, kailangan ko na naman bang abalahin sina Momo at Ginoong Yang? Napabuntong hininga ang empleyado, Direktor, bakit ka pa nag-aalala kung istorbo ito? Ang pinakamahalaga ay mabawi ang pera. Kung ayaw mo, ako na lang ang tatawag. Tama siya. Humingi tayo ng tulong kay Miss Chin at Ginoong Yang. Sumang-ayon ang iba pang empleyado. Panipi tuldok tuldok tuldok. Sige, ako na ang tatawag. Napabuntong hininga si Li Zumei at inilabas ang telepono para tawagan si Chin Yimo. Gitling gitling gitling. Sa parehong oras, sa isang mamahaling restaurant malapit sa Renji Private Hospital. Sa isang pribadong silid, umiinom at nag-uusap sina Hiying Hao, Yang Luo, Alinda, at Smith. Ginoong Yang, para sayo ulit ang tagay na ito. Noong una, naging bulag ako at nagduda sa kakayahan mo bilang manggagamot. Patawarin mo ako. Mula ngayon, ang problema mo ay problema ko na rin. Itinaas ni Hiying Hao ang kanyang baso. Kuya Hi, hindi mo na kailangang maging sobrang formal. Tinugon siya ni Yang Luo at itinapat ang kanyang baso, sabay silang uminom. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Yang Luo. Pasensya na, may tawag akong sasagutin. Nang makita niyang si Chin Yimo ang tumatawag, agad niya itong sinagot.
Pagkabukas ng linya, agad na sumabog ang boses ni Chin Yimo na puno ng pag-aalala. Kuya Yang, may masamang nangyari kay Director Lee. Ano? Anong nangyari kay Director Lee? Nagulat si Yang Luo. Sabi ni Chin Yimo, hindi pa malinaw, pero mukhang yung perang ay donate natin kahapon sa Welfare Institute ay inagaw ng Dream Chaser Charity Foundation. Pumunta sina Director Lee para kunin iyon, pero imbes na ibalik, binugbog pa sila. Ano? Pagkarinig nito, agad na tumayo si Yang Luo. Nagkatinginan sina Hiying Hao at iba pa, nagtataka sa nangyayari. Puno ng lamig ang mga mata ni Yang Luo habang mababang tinanong, nasaan ngayon sina Director Lee? Kuya Yang, nasa harap sila ng gusali ng Dream Chaser Charity Foundation. Papunta na rin ako roon. Sagot ni Chin Yimo. Naintindihan. Pupunta ako ngayon din. Pagkaputol ng tawag, sinabi ni Yang Luo, pasensya na, mga kaibigan. May mahalaga akong aasikasuhin. Mauna na ako. Nag-alok si Hiying Hao, Ginoong Yang, kailangan mo ba ng tulong? Hindi na siguro. Sumagot si Yang Luo at lumingon kay Alinda, Miss Alinda, bukas ka na pumunta. Dadalhin kita sa mga veteranong doktor ng China. Tumango si Alinda, sige, unahin mo muna ang dapat mong gawin. Hindi, na nagsayang ng oras si Yang Luo, agad siyang lumabas, pumara ng taxi, at nagmadaling pumunta sa gusali ng Dream Chaser Charity Foundation. Gitling. Samantala, sa malapit sa gusali ng foundation. Direktor, ano ang sabi ni Miss Chin? Tanong ng isang babaeng empleyado. Sagot ni Lee Zumei, sabi ni Momo, hintayin daw natin siya. Papunta na siya. Salamat naman. Nakahinga ng maluwag ang mga empleyado. Pagkaraan ng 20 minuto, dumating ang isang puting Mercedes-Benz G at huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Chin Yimo, nakasuot ng mapusyaw na bughaw na business suit. Momo, Miss Chin. Dali-daling sinalubong siya ni Lee Zumei at iba pa. Nang makita ni Chin Yimo ang mga sugat nila, agad nagdilim ang kanyang mukha. Foundation ba ang may gawa nito? Opo, Miss Chin. Tumango ang isang empleyado, halos maiyak. Huminga ng malalim si Chin Yimo at nagtanong, Director Lee, ano ba talaga ang nangyari? Ikinwento ni Lee Zumei ang lahat mula kagabi hanggang ngayong araw. Pagkarinig nito, halos manginig sa galit si Chin Yimo at napakagat ng labi. Mariin niyang pinipigil ang emosyon ngunit hindi napigilan ang bigkas, mga hayop. Mga walang hiya. Napaiyak ang isang empleyado, Miss Chin, ano na ang gagawin natin? Pinakalma ni Chin Yimo ang sarili at mariing sinabi, maghintay tayo. Paparating na si Kuya Yang. Pagdating niya, lulutasin natin ito. Hindi natin pwedeng palampasin ang mga salbaheng yan ngayon. Sumang-ayon ang lahat at tahimik na naghintay. Gitling. Di nagtagal, dumating ang isang taxi at huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Yang Luo at agad na tinawag ni Chin Yimo, Kuya Yang, dito kami. Mabilis siyang lumapit at nang makita ang mga sugat ni na Director Lee at iba pa, nagulat siya, Director Lee, anong nangyari sa inyo? Mr. Yang, lahat ito gawa ng mga tao mula sa foundation. Itinuro ni Chin Yimo ang gusali at ikinwento kay Yang Luo ang buong pangyayari. Pagkarinig nito, sumiklab ang matinding galit kay Yang Luo, parang bulkan na sasabog. Naging malamig at mabangis ang kanyang tingin, na para bang may dumidilim na ulap na bumabalot sa kanya. Napaatras si Chin Yimo at ang iba pa, dahil sa nakakakilabot na aura ni Yang Luo. Kuya Yang, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Chin Yimo. Mababa at mariing sagot ni Yang Luo, habang nakatitig sa gusali, ipagkatiwala niyo lahat sa akin. Pagbabayaran ko sila. Pagkasabi nito, diretso siyang naglakad papasok ng gusali. Mabilis na sumunod sina Chin Yimo, Lee Zumei, at iba pa. Nang makita ng mga gwardya na papalapit sina Yang Luo, agad silang hamarang, hawak ang mga batuta. Pasigaw na sabi ng kapitan ng gwardya, hindi ba sinabi ko nang lumayas kayo? Bakit bumalik pa kayo? Pinapayuhan ko kayong umalis habang maaga. Kung hindi, babalikan ko kayong bugbugin ulit. Pagkatapos niyang magsalita, bang! Sumipa si Yang Luo.
ARGHH. Tumilapon ang kapitan ng mga gwardya. Sa lakas ng impact, nabasag ang isang pintuang salamin. Bumagsak ang kapitan ng mga gwardya sa tumpok ng bubog at nagsuka ng dugo. Hindi na siya makatayo. Sa isang iglap, natahimik ang buong gusali. Lahat ay nakatingin sa gwardya na nakahandusay, panang takot ang kanilang mga mata. Habang hawak ang dibdib, pasigaw na inutusan ng kapitan ang mga tauhan niya. Anong hinihintay nyo? Patayin nyo ang makong na to. Yes. Mahigit 20 gwardya ang sumugod kay Yang Luo habang nakataas ang kanilang mga baton. Momo, umatras ka kasama ang lahat. Pinaalala ni Yang Luo. Tumango si Qin Yimo at umatras kasama sina Li Zumei at ang iba pa. Nang makalayo na sila, biglang sumugod si Yang Luo. Pag-apak niya sa sahig, tumalon siya at tinuhad ang dibdib ng gwardiyang nasa harapan. Crack! Isang malinaw na tunog ng nabali ang umalangaw-ngaw. Ali! Nagsisigaw ang gwardya, nabalian ng tadyang, at lumipad palayo, nadaganan pa ang ilan sa mga kasamahan niyang papalapit. Paglapag ni Yang Luo, bigla niyang sinampal ang isa pang gwardiyang galing sa gilid. Ayya! Tumilapon ang gwardya ng 10 metro. Pagbagsak niya, namaga ang kalahati ng mukha at duguan ang mga ngipin. Sa sumunod na mga minuto, parang nagwawalang dragon si Yang Luo. Sinuntok at sinipa niya ang lahat ng gwardya, inilalabas ang galit sa kanyang puso. Dahil sa mga gwardiyang ito ay nagiging kasabwat sila ng mas asama, walang awa siyang umatake. Ilang minuto lang, nakahandusay na ang mahigit 20 gwardya, umiiyak sa sakit at hindi na makatayo. Lahat ng empleyado sa gusali ay natigilan at nanginginig. Sino ba tong makong na to? Ang tapang. Natalo niya lahat ng 20 gwardya mag-isa. Kaya pala matapang pa rin yung matanda. May kasangga pala siya. Anong gagawin natin ngayon? Parang kakainin tayo ng buhay ng taong yan. Nagbubulungan ang mga empleyado ng foundation, hindi alam ang gagawin. Samantala, tuwang-tuwa ang mga empleyado ng Welfare Institute at mga usisero sa labas. Mr. Yang, ang galing. Ang tindi mo, kuya. Nararapat lang napaluan ang mga alipors na yan. Hindi pinansin ni Yang Luo ang mga gwardya at tumingin paitaas sa gusali. Sumigaw siya ng ubod lakas. Luminggoy, lumabas ka riyan. Umalag ang buong gusali sa lakas ng sigaw. Parang mabibingi ang lahat at titigil ang tibok ng puso nila. Bilisan nyo, tawagin ang presidente. Mabilis na tumakbo ang isang empleyado. Maya-maya lang, sinong hayop ang nagwawala dito? Isang paos na tinig ng lalaki ang narinig. Kasunod noon, narinig ang mga yabag ng grupo. Dumating si Luminggoy kasama ang maraming tauhan, kabilang si Qiao Lijiao. Nang makita nila ang eksena, halos lahat ay napahinga ng malalim sa gulat. Nakakunot noo si Luminggoy at tinanong si Yang Luo. Binatilyo, ikaw ba ang may gawa nito? Oo, ako nga. Tahasang sagot ni Yang Luo. Luminga si Luminggoy kina Li Zumei at iba pa, saka tinanong ng mababa ang boses. Pinagtatanggol mo ba sila? Yan mismo. Muling tumanggaw si Yang Luo. Hahaha. Tumawa ng malakas si Luminggoy at malamig na tumitig. Alam mo ba kung nasaan ka? Kilala mo ba kung sino ako? At ang lakas ng loob mong manggulo dito at ipagtanggol sila. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang may gustong mamatay. Biglang sumugod si Yang Luo at sinipa ang tiyan ni Luminggoy. Parang baboy na kinakatay ang sigaw niya, at tumilapon siya papunta sa front desk. Bumagsak siya at nagsuka ng apdo. Natulala ang lahat ng empleyado. Hindi nila inakalang diretso siyang umatake. Hayop ka. Naglakas loob kang saktan si President Lu. Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Qiao Lijiao. Pero bago pa siya matapos. Pak! Isang malakas na sampal mula kay Yang Luo. Ali! Tumilapon si Qiao Lijiao ng ilang metro at duguan ang bibig at ilong. Nagmumula ng malamig na titig si Yang Luo at mariing sinabi. Babae kang walang hiya, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Kahapon sa Welfare Institute, pinalampas na kita. Pero ngayong naglakas loob ka pa ring manggulo. Mukhang hindi na pwedeng magpakita ng awa sa mga tulad mong demonyo.
Sa sobrang takot, walang empleyadong naglakas loob na lumapit. Tinuro ni Yang Luo ang isang lalaki. Sino ang pumunta sa welfare home kagabi at nanakit ng tao? Agad niyang itinuro si Pang Deong at ang grupo. Sila po. Kinabahan si Pang Deong at agad nagsalita. Kapatid, inutusan lang kami ng presidente. Oo, utos lang po. Nanginginig na ang iba pa. Utos lang. Kung utusan kayo ni Lumingwi na mamatay, mamamatay ba kayo? Ang totoo, inaabuso nyo lang ang kapangyarihan nyo. Akala nyo walang makakapigil sa inyo. Sinipa ni Yang Luo si Pang Deong at sinampal ang mga kasama nito. Bumagsak silang lahat, umiiyak sa sakit. Bravo! Nagdiwang ang mga empleyado ng Welfare Institute. Samantala, umiiyak si Qiao Lijiao habang humahawak sa mukha. Darling, sinaktan niya ako. Dapat hindi mo siya palayain. Huwag kang mag-alala. Hindi makakaalis ng buhay ang batang to. Mariing sagot ni Lumingwi habang dahan-daang tumatayo. Kahit magaling ka sa laban, huwag kang aalis kung may tapang ka. Bakit? Tatawag ka ng backup. Sarkastikong sagot ni Yang Luo. Ngumisi si Lumingwi ng tuso. Natatakot ka na ba? Natatakot. Umiling si Yang Luo, walang salitang takot sa diksyonaryo ko. Gusto mong tumawag ng tulong? Sige, makikipaglaro ako sa'yo ngayon. Hintayin mo lang, bata. Sabay kuha ni Lumingwi ng kanyang telepono at tumawag. Lumapit si Chin Yimo at nagsabi. Kuya Yang, narinig ko na maraming koneksyon si Lumingwi sa lipunan. Ano ang gagawin natin ngayon? Mariing pinaikit ni Yang Luo ang kanyang mga mata at sinabi. Kung makakatawag siya ng tulong, hindi ba't makakatawag din ako? Habang nagsasalita, kinuha ni Yang Luo ang kanyang telepono at tinawagan si Jiang Tianlong. Mabilis na sinagot ang tawag. Ginoo Yang, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Narinig ang magalang na tinig ni Jiang Tianlong. Sabi ni Yang Luo, may kailangan akong ipagawa sa iyo. Ngumiti si Jiang Tianlong at sumagot. Bakit pa po ninyo tinatawag na pakiusap? Kung may kailangan kayo, sabihin lang. Mariing wika ni Yang Luo. May kaunting gulo ako rito. Tawagin mo ang mga tao mo. Mas marami, mas mabuti. Walang problema, Ginoo Yang. Nasaan kayo ngayon? Nasa Dream Chaser Charity Foundation ako. Sige po, tatawag agad ako ng mga tao. Pagkatapos, ibinaba ni Yang Luo ang tawag. Sa mga oras na iyon, ibinaba rin ni Lumingwi ang tawag. Nakangising nang aasar siya. Aba, bata, tatawag ka rin pala ng tulong. Ngunit hindi siya pinansin ni Yang Luo. Dahil binaliwala siya, mapanuksong ngumisi si Lumingwi. Bata, kahit sino pa ang tawagan mo ngayon, walang silbi. Siguradong pipiliin kita. Tumawa lang si Yang Luo at sumagot. Sige, hihintayin ko. Kung hindi mo ako kayang pilayin, ako ang pipili sa'yo. Wala talagang balak si Yang Luo na palampasin pa ang taong ito. Ito'y walang pakundangan, ginagamit ang pangalan ng kawanggawa para ibulsa ang mga donasyon ng mga institusyong pangkawanggawa. Ang hayop na kagaya nito ay nararapat lang parusahan ng mabigat. Narinig ni Lumingwi iyon at mas lalo siyang tumawa. Tinitigan niya si Yang Luo ng mayabang at nagsabi. Alam mo ba na marami nang nagtangkang manggulo rito, pero lahat sila'y umalis na may utang na hindi nabayaran. Alam mo kung bakit? Dahil wala silang laban sa akin. Lumapit din si Qiao Lijiao at nagyabang. Bata, dahil naglakas loob kang saktan si Presidente Lu at ako, pagbabayaran mo ito ng 100 beses o 1000 beses. Maghintay ka lang, tiyak na magbabayad ka ng malaki sa ginawa mo. Sumagot si Yang Luo ng nakangiti. Sige, maghihintay ako. Sa kalmadong anyo ni Yang Luo, nagtataka si Lumingwi. Bakit hindi ito natatakot? May makapangyarihan ba talaga siyang koneksyon kaya't hindi siya natitinag? Ngunit tila hindi iyon akma sa kanyang mga alaala. Kilala niya halos lahat ng bigatin sa Jiang City, at hindi niya kailanman nakita ang lalaking ito. Marahil iniisip lang niya ng sobra. Ang bata ay marunong lumaban, pero tiyak na wala itong makapangyarihang background. Patuloy ang oras. Pagkaraan ng mahigit 10 minuto. May ilang itim na business cars na dumating at huminto sa harap ng gusali. Bumukas ang mga pintuan at lumabas ang mahigit 30 lalaki na nakaitim na polo at may dalang baseball bat.
Nasa unahan nila ang isang matabang lalaking nasa gitna ng edad, nakaitim na damit na tangsuit at may nakasabit na jade Buddha sa leeg. Hindi ba't iyan ang presidente ng Soaring Dragon Chamber of Commerce, si Tan Long? Ang Soaring Dragon ay isang second-rate na Chamber of Commerce sa Jiang City. Malakas at mataas ang estado, sunod lang sa apat na pinakamakapangyarihang Chamber of Commerce doon. Si Lu Minghui, ang aso na iyon, tinawag pa si Presidente Tan. Lagot ang binatang ito. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Presidente Tan, buti at dumating kayo. Agad na sumalubong si Lu Minghui na may ngiti. Si Qiao Lijiao ay nagyabang kay Yang Luo. Nakita mo ba, aso? Mismong presidente ng Soaring Dragon Chamber ang nandito. Tiyak na patay ka na. Casual lamang na tumingin si Yang Luo kay Tan Long at agad niya itong nakilala. Noong pumunta siya sa Shangri-La, nakita rin niya ang taong ito roon. Tumawa si Tan Long at nagsabi, "Haha, Presidente Lo, magkaibigan tayo. Kung humingi ka ng tulong, natural na darating ako." Habang nagsasalita, tinanong ni Tan Long, "Presidente Lo, sino ang walang modo na nanakit sa'yo? Sabihin mo at tuturuan ko siya ng leksyon." "Itong bata na ito, Presidente Tan." Itinuro ni Lu Minghui si Yang Luo. Tumingin si Tan Long at natigilan. Akala niya'y namalikmata siya at kinusot pa ang kanyang mga mata. Pagkakita niya ng malinaw na si Yang Luo nga iyon, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Agad siyang lumapit. Pagdating sa harap ni Yang Luo, ngumiti siya ng magalang, yumuko at nagsabi, "Ginoo Yang, bakit nandito kayo?" Sa isang iglap, nabigla ang lahat ng tao. Anong nangyayari? Kilala pala ni Presidente Tan ang binatang ito. Higit pa sa pagkakilala, hindi niyo ba nakita? Para bang sobrang galang siya kay Ginoo Yang. Nagbulungan ang mga nakapaligid na punong-puno ng pagtataka. Lalo na sina Lu Minghui, Qiao Lijiao, at mga nasa loob ng welfare home, na pamulagat sila sa hindi makapaniwala. Kalma lang na sabi ni Yang Luo. Si Lu Minghui ang nanggulo sa akin, kaya nandito ako para ayusin siya. Bakit? Balak mo bang kampihan siya at kalabanin ako? Malayo sa isip ko. Agad umiling si Tan Long at pinahiran ang malamig na pawis. Ginoo Yang, napakataas ng inyong katayuan. Paano ko po kayo sasaktan? Sabi ni Yang Luo. Kung gayon, tumabi ka muna. May ipapagawa pa ako sa mga tao mo mamaya. Oo. Agad tumabi si Tan Long. Presidente Tan, ano ang ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Lu Minghui. Ngumiti si Tan Long ng malamig. Dahil nang ahas kang galitin si Ginoo Yang, wala nang makapagliligtas sa iyo sa buong Jiang City. Ipagtirip mo na lang ng kandila ang sarili mo. Ikaw, gulat at galit si Lu Minghui, nakaturo kay Tan Long. Ngunit biglang, Diyos ko, bakit napakaraming sasakyan na naman? Sigawan mula sa mga tao. Paglingon nila, may 4 na convoy na paparating. Pawang mga itim na Mercedes-Benz MPVs. Sa unahan ay 4 na mamahaling sasakyan, isang itim na Lamborghini, isang kahel na McLaren, isang kulay abong Aston Martin, at isang pulang Ferrari. Mahigit 100 kotse ang nakapila sa likod, napakalaking tanawin, halos mabali ang mga panga ng mga tao sa pagkabigla. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang convoy sa kalye. Lumabas ang mahigit 4 hanggang 500 lalaki na pawang nakaitim na polo at mukhang matitindi. Nasa unahan nila ang 4 na kabataan, 3 lalaki at 1 babae. Hindi ba't sila ang 4 na Demon King ng Jiang City? Bakit nandito sila? Anong Demon Kings? Sikat ba sila? Hindi mo sila kilala. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ang 3 lalaking iyon ay mga anak ng presidente ng Eastern Alliance, Southern Sky Chamber of Commerce, at Rising North Chamber of Commerce. At ang babaeng iyon ay kapatid ng presidente ng West Wind Chamber of Commerce. Sunod-sunod ang sigawan at bulungan ng lahat. Kaya ang 4 ay sina Jiang Xiaochuan, Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan. Kuya Yang, nandito na kami. Masayang kumaway sina Jiang Xiaochuan at ang 3 pa habang papalapit kay Yang Luo. Sinabihan sila ng kanilang ama at kapatid na babae na makipagkaibigan ng mabuti kay Yang Luo, kaya't tuwang-tuwa silang gawin iyon.
Kaya direkta nilang tinawag siyang, kuya, na nagpakita ng pagiging magiliw nila. O Diyos ko, kaya pala nandito ang apat na Demon Kings ay dahil sa tawag nitong nakababatang kapatid. Hindi maliit ang pagkabigla ng lahat. Nagpapalit-palit ng kulay ang mukha ni Lu Mingwei, halatang hindi niya inaasahan na may ganoong kalakas na koneksyon si Yang Luo. Nagawa pa niyang anyayahan ang mga anak ng apat na pinakamalalaking Chamber of Commerce sa Jiang City. Mapanghamak na sabi ni Qiao Lijiao, sino ba ang apat na batang iyan? Mas malakas ba sila kaysa kay President Tan? Tumahimik ka, sigaw ni Lu Mingwei kay Qiao Lijiao. Sumimangot si Qiao Lijiao at sinabing, mahal, baka naman natatakot ka sa apat na batang iyan. Kumaibot ang kilay ni Lu Mingwei. Siyempre, ayaw niyang aminin na natatakot siya. Anong dapat katakutan dito? Sa oras na iyon, nakita ni Yang Luo na tumatakbo papalapit sina Jiang Shaochuan at ang tatlo pa. Medyo nagulat siya kaya't nagtanong, bakit kayo nandito? Ngumisi si Jiang Shaochuan at sinabing, Kuya Yang, sabi ng tatay ko kailangan mo raw ng tulong dito, kaya pinapunta niya kami kasama ng mga tao. Tumango si Yang Luo sa pagkaunawa. Paano ba naman niya hindi mahuhulaan ang iniisip ni na Jiang Tianlong at ng iba pa? Halata na gusto ni na Jiang Tianlong na alagaan niya ang mga batang ito. Pero dahil tapat at maaasahan ang apat na ito, ayos lang na makasama sila. Sabi ni Xu Xinghang, Kuya Yang, nagdala kami ng 500 katao. Sapat na ba iyon? Kung gusto mo, tatawag pa ako ng iba. Sagot ni Yang Luo, sapat na iyon. Hindi mo na kailangang tumawag pa. Oh, sige. Masuner ang sagot ni Xu Xinghang. Magandang araw, Young Master Jiang, Young Master Xu, Young Master Feng, at Miss Zong. Lumapit si Tan Long na may ngiti. Ha! Old Tan! Nagulat si Jiang Shaochuan, anong ginagawa mo rito? Hehe, pilit na tawa ni Tan Long. Nandito ako para tulungan si Mr. Yang. Oh, nawala ng interes si Jiang Shaochuan at hindi na pinansin si Tan Long. Humarap siya kay Yang Luo at nagtanong, Kuya Yang, anong gusto mong gawin namin? May binugbog ka ba o ano? Sabi ni Yang Luo, makinig lang kayo sa mga utos ko mamaya. Okay, mabilis na sagot ni Jiang Shaochuan. Humarap si Yang Luo kay Lu Mingwei at sinabing, Lu Mingwei, parang walang kwenta ang mga taong tinawag mo. Bakit hindi ka tumawag pa ng iba, subukan mo. Pasikat ka. Mariing sagot ni Lu Mingwei. Huwag mong isipin na dahil suportado ka ng mga Chamber of Commerce ay wala na akong magagawa sa'yo. Mga bigatin sa Eastern Division ang mga kaibigan ko. Kung gagawa ka ng gulo dito, hindi pwede. Ngumiti si Yang Luo at tinaas ang kamay, sige, tawagin mo na sila. Singgal ni Lu Mingwei at kinuha muli ang telepono. Samantala, tumawag din si Yang Luo kay Lei Gadong. Dahil ang pondasyong ito ay ng embargo ng maraming donasyon para sa Welfare Institute. Hindi lang niya nais na ibalik nila ang lahat, kundi dapat ding masentensyahan ng mabigat sa batas. Natapos ang tawag ni Lu Mingwei at nakitang kakatapos lang din ni Yang Luo. Nang uuyam niyang sinabi, ano? Tatawag ka na naman ng tao mula sa Chamber of Commerce. Sinasabi ko na sayo, walang silbi yan. Ngumiti si Yang Luo at sinabing, hintayin na lang natin. Nag-antay sila ng humigit kumulang 20 minuto. Dumating ang isang espesyal na sasakyan at huminto sa kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang ilang kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng uniforme. Nangunguna si Gao Junfeng ng East District Branch. Director Gao, buti nandito ka na. Masayang bati ni Lu Mingwei. Naguguluhan namang tanong ni Gao Junfeng, President Lu, anong nangyayari? Bakit ang daming tao? Nagkunwaring kawawa si Lu Mingwei at sinabing, Director Gao, ipagtanggol mo naman ako. Itong batang ito, walang pakundangan. Pumunta siya rito para manggulo. Sinaway ko siya pero sinaktan pa ako. Tinawag pa niya ang mga tao ng Chamber of Commerce para suportahan siya. Hindi pwedeng palampasin ang ganyang kriminal. Tama, hulihin mo siya. Sigaw ni Qiao Lijiao. Ganon ba? Napakunot noo si Gao Junfeng. Ngumiti si Yang Luo at bumati, Oy, hindi ba't si Director Gao ito?
Hehe, si Mr. Yang pala. Mabilis na nagbago ang tono ni Gao Junfeng at agad na lumapit. Magalang siyang nagsabi, Mr. Yang, bakit ka nagdala ng tao rito para manggulo? Hindi maganda tingnan. Nanlilisik ang mata ni Yang Luo, Director Gao, si Lu Minghui ay nang embargo ng mga donasyon na para sa mga welfare institute sa ngalan ng charity. Hindi ko sana pakikialaman, pero dahil ako mismo ang hinamon niya, wala akong choice kundi makialam. Dapat alam mo ang mga kalokohan niya, tama. Basta, aalisin ko ang testing ito ngayon. Alam mo dapat ang gagawin mo. Pinawisan si Gao Junfeng at sinabing, alam ko, alam ko. Nagulat si Lu Minghui at agad na sumigaw, Director Gao, ano pang hinihintay mo? Hulihin mo na siya. Ngunit biglang sumigaw si Gao Junfeng, Lu Minghui, sino ka ba para utusan ako? Kilala ba kita? Director Gao, ikaw, nanlaki ang mata ni Lu Minghui, hindi makapaniwala. Maging si Qiao Lijiao at mga staff ng foundation ay tulala. Bakit parang lahat ng tao'y kakampi ni Yang Luo? Sino ba talaga ang batang ito at bakit ganoon kalaki ang impluensya niya? Mahinang bulong ni Gao Junfeng kay Yang Luo, Mr. Yang, alam ko ang kasalanan ni Lu Minghui. Pero dahil malaki ang background niya, hindi ko siya mag-alaw. Kung ikaw ang gagawa ng hakbang, baka hindi ganoon kadali. Mariing sagot ni Yang Luo, kahit ano pa ang background niya, aalisin ko siya ngayon. Hindi na nakasagot si Gao Junfeng. Maya-maya, dumating pa ang maraming espesyal na sasakyan. Lumabas ang mas malaking grupo ng mga opisyal, at nangunguna si Lei Gadong. Nang makita ito, nanginig si Lu Minghui. Hindi makapaniwala. Diyos ko, pati si Director General Lei ng Jiang City nandito. Tinawag din ba siya ng batang iyon? Grabe, lahat ng tinawag niyan, mas malakas kaysa sa tao ni Lu Minghui. Nabigla ang lahat. Ngumisi si Lei Gadong at lumapit kay Yang Luo, Brother Yang, ang tagal nating hindi nagkita. Hello, Brother Lei. Nakangiting sagot din ni Yang Luo. Nang marinig ito, namutla si Lu Minghui. Paano ang lahat ng tinawag niya ay nauungusan ng mga tinawag ni Yang Luo? Ibig bang sabihin, may nakakatakot talagang background ang batang ito? Kung hindi, bakit pati ang mga anak ng apat na Chamber of Commerce at si Lei Gadong ay malapit sa kanya? Lei Gadong ay nagtanong ng naguguluhan, Kapatid Yang, bakit napakaraming tao dito? Ano ang nangyari? Director General Lei. Sa sandaling iyon, dali-daling lumapit si Gao Junfeng at bumati ng magalang sa kanya. Old Gao, bakit nandito ka? Mas lalo pang naguluhan si Lei Gadong. Habang hindi rin alam ni Gao Junfeng kung paano sisagot, sumagot si Yang Luo, Kapatid Lei, nandito rin si Director Gao upang tulungan akong ayusin ang mga bagay. Oo, tama iyon. Dali-daling tumanggo si Gao Junfeng at tumingin kay Yang Luo ng may pasasalamat. Tumanggo si Lei Gadong at nagtanong, Kapatid Yang, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Sabi ni Yang Luo, Kapatid Lei, kung nagtanong ka, sasabihin ko. Pagkatapos, malakas niyang ikinwento kung paano ninakaw ni Lu Minghui ang mga donasyon ng charity mula sa Welfare Institute sa nakaraang ilang taon, inagaw ang mga ito, at sinaktan ang mga tauhan ng Welfare Institute. Nang marinig ang sinabi ni Yang Luo, namula ang mukha ni Lei Gadong sa galit. Sabi ni Jiang Shaochuan, putang ina. Napakasamang tao niya. Paano niya nagawang gumawa ng ganitong kasamaan? Umiling si Xu Xinghang at sabi, akala ko kami ang masama na, pero hindi ko inakala na may mas masama pa sa amin. Nang ahas pa nilang kunin ang pera ng Welfare Institute. Sabi ni Feng Baolin, kailangan natin patayin ang taong ito. Sabi ni Zhong Lingshan, masyadong madali ang pagpatay sa kanya. Kailangan nating pabayaan siyang manatili sa kulungan habang buhay. Nang hihingi si Lu Minghui, Director General Lei, huwag po kayong makinig sa kalokohan ng batang ito. Hindi ko ginawa ang mga bagay na iyon. Seryoso ka pa rin ba sa oras na ito? Hindi ka ba nakakadiri sa sarili mo? Marami kang ginawa na masama. Kapag iniimbestigahan lang, lalabas lahat. Pinuna siya ng mga empleyado ng Welfare Institute at maraming nanunood. Sabi ni Lei Gadong kay Lu Minghui ng malalim ang boses,
hindi mo na kailangan makipagtalo. Masusing iimbestigahan ko ang bagay na ito. Ngumiti siyang Luo kay Lumingwi at sabi, Lumingwi, gusto mo pa ba ng tulong? Kung wala ka ng maaasahang ibang tatawag, sisimulan na naming gawin ang aming trabaho. Titigan ni Lumingwi siyang Luo at nag-isip ng paraan para makabawi. Hindi siya pinansin niyang Luo at kumaway sa kamay, Xiaochuan, Xinghang, Baolin, Lingshan, sirain ang gusaling ito. Sirain ang gusali. Magaling, magaling, magaling. Haha, ang saya. Kapatid, simulan na natin. Kapatid, tara na. Lubos na natuwa sina Jiang Xiaochuan at iba pa. Pinangunahan nila ang 500 tao at roomsback papunta sa gusali na parang pukyutan. Nagkaway din si Tan Long sa kanyang mga tauhan, kayo rin, tulungan ninyo. Oo, tumango ang kanyang mga tauhan at dali-daling roomsback rin. Huwag sirain, huwag sirain. Nagbago ang ekspresyon ni Lumingwi at sumigaw ng nagulat. Ngunit hindi siya pinansin ni Jiang Xiaochuan at iba pa. Sinira muna nila ang lahat ng glass door sa unang palapag, pagkatapos ay pumasok sa gusali at ipinagpatuloy ang pagsira. Sa isang iglap, nag-ingay ang bawat palapag ng 10 palapag na gusali. Napakabigla ng mga empleyado sa gusali at nagsigawan habang tumakas. Kumunot ang noo ni Lei Gedong at sabi, Kapatid Yang, hindi ba ito medyo labis? Sabi ni Yang Luo, Kapatid Lei, ang gusaling ito ay parang cancer sa Jiang City. Dapat matanggal na ito noon pa man. Ngayon, babaliktarin ko ang bundok na nagpapahirap sa iba't ibang welfare institute sa Jiang City at ibabalik ang kapayapaan sa kanila. At, Kapatid Lei, huwag kang mag-alala. Papondohan ko ang pagtatayo ng bagong charity foundation sa hinaharap upang talagang makatulong sa Welfare Institute. Sirs, tutulungan ko rin si Kapatid Yang na gumawa ng bagong charity foundation. Lumapit din si Qin Yimo. Tumawa si Lei Gedong, Kapatid Yang, sa kasong ito, papayagan kitang magpakasaya ng 1 beses. Habang sinisira ang gusali palapag-palapag, malungkot ang mga empleyado. Ang puso ni Lumingwi ay lalong sumama. Ang kanyang karera sa Jiang City ay tuluyang nawasak. Kung alam niya na ganito ang mangyayari, hindi sana siya nakinig kay Qiao Lijiao at inagaw ang pera mula sa Sunshine Welfare Institute. Higit pa rito, dahil nangyari ang ganitong bagay, iiwanan siya ng Old Master. Ngayon, bukod sa pagsisisi, wala na siyang nadarama kundi pagsisisi. Iniisip ito, dali-daling tumakbo si Lumingwi kay Qiao Lijiao upang saktan siya muli, ngunit mabilis siyang hinayla ni Lei Gedong kasama ang kanyang mga tauhan. Para kay Li Zumei at sa mga empleyado ng Welfare Institute, puno ng luha ang kanilang mga mata. Pakiramdam nila, natanggal na ang bundok na nagpapahirap sa kanila. Kumaway si Lei Gedong at malakas na sabi, dalhin si Lumingwi at lahat ng mas nakakataas na tao sa foundation. At ang babaeng ito ay kasabwat ni Lumingwi. Siguradong marami rin siyang ginawang masama. Tinuturo niyang Luo si Qiao Lijiao. Sabi ni Lei Gedong, dalhin na rin ang babaeng ito. Oo, lumapit ang grupo ng mga unipormadong lalaki at babae at isinuko sina Lumingwi, Qiao Lijiao, at lahat ng mataas na opisyal ng foundation. Sumigaw si Lumingwi kay Yang Luo, batang ito, nagtatrabaho ako para sa pamilya Kao sa capital. Kung sasalain mo ako ngayon, hindi ka palalagpasin ng pamilya Kao. Pamilya Kao sa capital. Hindi natakot si Yang Luo, kung akalain ng pamilya Kao na ako'y gagantay, pupuksain ko sila. Nagpakita ng mabagsik na ekspresyon si Lumingwi, batang ito, sobrang kapal ng mukha mo. Huwag mong akalain na dahil may impluwensya ka sa Jiang City, maaari mong hamanin ang mga pamilya sa capital. Wala kang halaga sa kanilang mga mata. Hintayin mo, mas masama ang mangyayari sa iyo kaysa sa akin. Tigilan mo na ang kalokohan. Tara na, sabi ng isang unipormadong lalaki ng malamig, hinawakan ang balikat ni Lumingwi at dinala siya sa kotse. Ngunit hindi plano niyang Luo na palampasin si Lumingwi. Gumamit siya ng True Chi at pinukpok sa mga binti ni Lumingwi. Ang 2 alon ng True Chi ay pumasok sa mga binti ni Lumingwi at tuluyang paralisa ito.
Habang naglalakad, biglang nanghina ang kanyang mga binti at nahulog siya sa lupa. Si Qiao Lijiao, hindi nagtagal, hinawakan ni Gao Junfeng at iba pa sina Lu Minghui, Qiao Lijiao, at ang iba. Natakot siya at sinubukang tumayo, ngunit hindi na niya nagawa. Kaya dinala siya ng unipormadong lalaki papunta sa parking lot. Habang dumadaan si Qiao Lijiao kay Yang Luo, sumigaw siya ng galit, "Aso, halimaw, mamamatay ka ng masama." Lumamig ang mga mata ni Yang Luo. Gumamit siya ng isa pang alon ng True Qi at ipinasok ito sa utak ni Qiao Lijiao, sinira ang mga ugat ng utak ng babae. Hehe, hehe, haha. Si Qiao Lijiao, na dati normal, biglang natawa ng baliw at sumigaw, "Ako ay isang malaking internet celebrity. Ako ay isang malaking bituin. Ako ang numero unong kagandahan. Kailangan akong pakinggan ng lahat. Pakinggan ako. Putang ina, anong nangyari sa babaeng ito? Marahil, sobra na siyang gumawa ng masama kaya nagkaroon ng kaparusahan." Hindi ba naparalisa ang mga binti ni Lu Minghui? Siguro nagkaroon din siya ng kaparusahan. Karapat-dapat sila. Hindi nagtagal, dinala ni Gao Junfeng at iba pa sina Lu Minghui, Qiao Lijiao, at ang iba sa kotse. Sabi ni Lei Gedong kay Yang Luo, "Kapatid Yang, pagkatapos nating masusing imbestigahan, ibabalik natin agad ang perang ninakaw ni Lu Minghui at iba pa sa mga welfare institute." Tumango si Yang Luo at sabi, "Salamat, kapatid Lei. Sige, aalis na kami. Inumin natin ito sa susunod." Ngumiti si Lei Gedong, sumakay sa kotse, at umalis. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.